matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Kung gusto niyo namang ma-feature sa ating susunod na podcast episode, mag-iwan lang kayo ng comment sa video na ito mga ka-LE. Ngayon mga ka-LE, interesante yung bagay na ating pag-uusapan. Tatalakayin natin ang mga himala. Totoo ba ang mga himala? Totoo bang nangyayari ang mga ito? Naku mga ka-LE, kumuha na kayo ng maruya at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin ang mga milagro. Nung tayo maliliit pa lamang, lagi na tayong nakakita at nakakarinig ng mga bagay na tila ba imposibleng mangyari. Minsan, tinatawag natin itong magic, minsan supernatural, at kung minsan naman ay tinatawag natin itong himala. Alam nating lahat ang kwento ng mga mangkukulam na naglalagay ng sumpa sa kanilang mga biktima gamit ang kanilang mga dasal. Familiar din tayo sa mga lampara na kapag ka ating kiniskis, lalabas ang isang genie na magbibigay sa atin ng 3 kahilingan. Madalas din nating mapanood ang mga magic tricks at illusion sa mga fiesta at birthdays kung saan tila ba nagiging rabbit ang mga panyo sa oras na ito ay ilagay ng magician sa kanyang sombrero. Ngayon mga ka-LE, noong mga panahong hindi pa natin nauunawaan ang mga bagay na ito, madaling mahulog at maniwala sa mga magicians at nakakakilabot na kwento. Totoo ang ating takot at pagkabilib. Tingin natin, meron talagang kakaibang bagay na nangyari. Tingin natin, nangyari ang imposible. Pero ngayon mga ka-LE, alam na natin ang mga bagay-bagay at nakakapag-isip na tayo sa logical na paraan. Wala nang kahit anong fairy tale o magic ang kaya tayong paniwalain. Wala nang tao na nasa matinong pag-iisip ang maniniwala na kaya ng magician i-clone ang mga puting kalapate gamit lamang ang kanyang kamay. Ito ay dahil alam natin na meron siyang ginagawang tricks at illusion upang mapaniwala tayo. Ganon din ang mga fairy tales. Wala nang taong naniniwala sa kwento ni Cinderella kung saan naging karawahay ang isang pakwan dahil alam na natin na imposibleng mangyari ang bagay na ito. Ngayon mga ka-LE, kahit na alam na natin ang bagay na yan, may ilang mga supernatural at magical stories pa rin na pinaniniwalaan ang marami sa atin. Ito yung klase ng mga kwento na hindi nalalayo ang tema sa mga fairy tales pero hindi mabilang ang mga taong naniniwala na ang mga ito ay totoong nangyari. Ang aking tinutukoy mga ka-LE ay ang mga kwento ng himala o mga miracle stories. Ito yung mga kwento na nagsisilbing pundasyon ng mga kultura at iba't ibang religious traditions. Totoo ito mga ka-LE. Kung meron kayong alam na religious traditions at kakaibang cultural activity, subukan yung balikan kung saan at paano ito nagsimula. At malaki ang tsansa na makakarinig kayo ng miracle story tungkol sa isang santo o religious figure. Ngayon mga ka-LE, kapag ang kwentong nahawig sa isang fairy tale ay nagmula sa isang religion, ito ay itinuturing nating himala at ang Bible ay hitik sa mga ganitong klaseng kwento. Tulad na lang ng isang mga ka-LE kung saan ang isang lalaki ay may kakayahan di umano na gawing alak ang tubig. Sinasabi sa kwento na noong circa 2,000 years ago, ang isang Jewish preacher na nagngangalang Jesus ay nagpunta sa isang kasalan. Habang siya ay nasa kasalang ito, naubusan ng wine ang mga tao. At di umano, ginamit ni Jesus ang kanyang powers upang gawing wine ang mga tubig na naroroon sa kasalan. Sinabi na aabot raw sa 120 gallons ng tubig ang ginawang wine ni Jesus at di umano, napakasarap daw ng wine na ito. Ngayon mga ka-LE, ito ay isang halimbawa ng tinatawag nating himala. Alam natin na ang sinasabi sa kwentong ito tungkol sa ginawa ni Jesus ay imposible, pero naniniwala tayo na ito ay totoong nangyari. Ngayon mga ka-LE, heto nang nakapagtaka riyan. Hindi naniniwala ang mga tao sa kwento ni Cinderella kung saan naging karawahay ang isang kalabasa at hindi rin sila naniniwala na ang panyo ay nagiging rabbit sa oras na ito ay ilagay ng magician sa kanyang sombrero.
Pero naniniwala sila na 2,000 taon nang nakararaan, may isang Jewish preacher na ginawang wine ang mga tubig sa kasalang kanyang pinuntahan. Kahit pa na ang mga kwentong ito ay magkakapareho lamang ang tema, pare-pareho silang naglalarawan ng mga bagay na imposibleng mangyari. Ang isa pang kilalang miracle story tungkol kay Jesus ay mababasa natin sa Matthew 14 verse 22 to 33. Dito, sinasabing nakita ng mga disipulo si Jesus na naglalakad sa tubig. Ayon sa kwento, pinaglayag ni Jesus ang kanyang mga alagad papunta sa kabilang pangpang. Habang naglalayag ang kanyang mga disipulo, si Jesus ay nagpunta sa isang bundok upang magdasal kung saan inabot siya hanggang madaling araw. Habang si Jesus ay nasa bundok, hindi magandang panahon ang inabot ng kanyang mga disipulo habang sila ay naglalayag. Natakot silang lahat sa malakas na hampas ng alon at malakas na ihip ng hangin. Ngayon mga ka-LE, dito na nangyari ang sinasabing himala. Habang takot na takot ang mga disipulo, di umano, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang direksyon. Natakot silang lahat at napagkamalang pa nga nilang multo si Jesus. Pero pinalakas ni Jesus ang kanilang loob at sinabihan silang huwag matakot. Ngayon mga ka-LE, matapos ito, niyaya ni Jesus si Pedro, isa sa kanyang mga alagad na maglakad din sa tubig kasama niya. Dahil hindi buo ang pananampalataya ni Pedro, saglit niya lang nagawa ang kamanghamanghang abilidad na ito at siya ay lumubog din sa tubig. At sabi sa kwento, siya ay nirescue ni Jesus bago pa siya malunod. Ngayon mga ka-LE, sa kwentong ito, ang himala ay ang paglalakad ni Jesus at ni Peter sa tubig. Bagay na alam na natin na imposibleng mangyari sa totoong buhay. Kaya naman, heto ang tanong, gaano katotoo na nangyari talaga ang mga kwentong ito? Paano natin malalaman kung ito ba ay totoo o hindi? Bago natin sagutin ang mga tanong na yan, kailangan muna nating malaman kung paano ba dapat natin tanggapin ang mga miracle stories na ating naririnig. Pakinggan nyo ito ng mabuti mga ka-LE dahil importante ang ating matututunan sa bahaging ito. Paano ba natin dapat tignan at usisain ang mga miracle stories na ito? Si David Hume ay isang kilalang Scottish thinker na mula sa 18th century at meron siyang magandang punto pagdating sa kung paano ba natin dapat tignan ang mga kwento ng himala. Kung iisipin nyo nga naman mga ka-LE, ang mga miracle stories na ito ay naglalarawan ng mga bagay na imposibleng mangyari. Yung kwento kung saan naglalakad si Jesus sa tubig at yung kwento kung saan ginawa niyang wine ang tubig ay parehong imposibleng mangyari. Kaya hindi tayo dapat basta-basta maniwala sa mga ito. Ganon din ang mga fairy tales na naglalarawan ng mga mahimalang pangyayari tulad ng palaka na naging prinsipe matapos itong halikan ng isang prinsesa. Yan ang rason kung bakit sinabi ni David Hume na ang mga himala ay violation of natural laws o paglabag sa mga batas ng kalikasan. Ang mga kwento ng himala ay kwento ng mga bagay na imposibleng mangyari, mas kapani-paniwala pa ang idea na hindi talaga nangyari ang mga ito. Ayon kay David Hume, hindi natin dapat basta pinaniniwalaan ang mga kwento ng himala at ang mga di umano'y katibayan nito. Ito ay dahil malaki ang posibilidad na ang mga miracle stories na ating naririnig ay bunga lamang ng malikmata, maling pag-intindi at pagpapasa ng detalye, o hindi naman kaya ay pagsisinungaling at panluloko. Ano bang ibig sabihin nito mga ka-LE? Halimbawa, meron kayong kaibigan na nagkwento sa inyo ng isang miracle story. Sabihin natin na siya si John. Sabihin natin na nagtitiwala ka kay John at kilala mo si John na tapat at lagi nagsasabi ng totoo. Ngayon mga ka-LE, isang araw, nagkwento sa iyo si John ng isang himala. Sinabi ni John na nakita niya ang isang mangkukulam na nakasakay sa walis at lumilipad ito sa palayan. Ngayon mga ka-LE, paano ba natin dapat tignan ang kwentong ito sa paraang iminumungkahi ni David Hume? Dapat ba tayong maniwala agad kay John dahil kilala natin siya na lagi nagsasabi ng totoo? Ganito mga ka-LE, kahit kilala natin si John bilang isang tapat na tao, kailangan pa rin nating timbangin ang mga posibilidad upang malaman natin ang totoo. Dahil nagtitiwala tayo kay John, mahirap paniwalaan na siya ay gagawa ng kwento. Pero tandaan natin na mas mahirap pa rin paniwalaan at mas malayo sa katotohanan ang himala na kanyang kinukwento. Dapat ka lang maniwala sa himalang sinasabi ni John kung ang posibilidad na siya ay namalikmata o gumagawa ng kwento ay mas imposible kaysa sa kwento ng lumilipad na mangkukulam. At sa kasong ito, kahit gaano pa kalaki ang tiwala natin kay John, mas malapit pa rin sa realidad ang idea na siya ay nagsisinungaling o namalikmata.
Ngayon mga ka-LE, silipin natin ang isang kilalang kwento tungkol sa himala ng Fatima at gamitin natin ang teknik ni David Hume upang matulungan natin ang ating mga sarili na sagutin ang tanong kung totoo ba ang himalang ito o gawa-gawa lamang ito ng mga tao. Taong 1971 sa Fatima sa Portugal, sinasabi nangyari ang isang legendary miracle. Ang 10 taong gulang na batang babae na si Lucia, kasama ang kanyang 2 pinsan na sina Francisco at Jacinta, ay nagkwento sa mga tao na nakita raw nila ang mahal na birhen sa isang burol. Ayon sa kwento ng mga bata, sinabi raw sa kanila ng mahal na birhen na ito ay babalik sa bundok tuwing ika-13 araw ng buwan. At sa paparating na October 13, muli raw babalik ang birhen at magpapamalas ito ng himala upang patunayan na siya ang tunay na Virgin Mary. Ngayon mga ka-LE, dahil itinuturing na patron goddess ng Fatima ang Virgin Mary, sineryoso ng mga residente ang sinabi ng mga bata. At di nagtagal, kumalat na sa buong Portugal ang kwento na paparating na ang birhen at ang mga tao ay naghanda sa napipintong himala. Ngayon mga ka-LE, nang dumating na ang itinakdang araw, sinasabing higit sa 70,000 katao ang nagpunta sa sinasabing burol at inantay nila ang himalang ipapamalas ng mahal na birhen. Sinabihan ni Lucia ang mga tao na tumitig sa araw at antayin ang himala ng birhen. Ngayon mga ka-LE, ilang saglit pa, nangyari na nga ang sinasabing himala. Ayon sa kwento, ang araw daw ay nagbago-bago at nagpalit-palit ng posisyon. Ito ay nawasak at bumagsak papalapit sa mga tao. At nang matanaw ng lahat ang pabagsak na bolang apoy, biglang natapos ang himala. Ang araw ay bumalik sa dati nitong pwesto sa kalangitan at sumikat ng mapayapa gaya ng dati. Basically mga ka-LE, ang himala ay ito. Sinasabi nila na nasaksihan daw ng 70,000 katao na ang araw ay sumayaw sa kalangitan at nagpalit-palit ng posisyon. Ngayon mga ka-LE, ano ba talaga ang nangyari sa Fatima noong mga panahong iyon? May nangyari ba talagang himala? Nagpakita ba talaga ang mahal na birhen sa mga tao noon? Totoo bang nagbago ang posisyon ng araw at ito ay nasaksihan ng 70,000 katao? Subukan nating sundan yung idea ni David Hume pagdating sa mga himala para mas mapalapit tayo sa katotohanan. Ang paggalaw ng araw o ang pagbabago ng posisyon nito ay isang malaking bahagi ng kwento, kaya makakatulong ang ating kaalaman sa structure ng solar system sa bagay na ito. Pero bago yan mga ka-LE, silipin na muna natin ang ating mga posibilidad. Ang una nating posibilidad ay ito. Totoong gumalaw ang araw at nagbago ang posisyon ng araw sa langit at bumalik ito agad sa orihinal nitong posisyon. O hindi naman kaya ang planet Earth ang nagbago ang rotation at position sa paraang nagmukhang gumalaw ang araw para sa mga residente ng Fatima. Ang ating pangalawang posibilidad naman ay nagsasabi na hindi gumalaw ang Earth o ang araw. At ang 70,000 katao na nasa Fatima ay sabay-sabay na nakaranas ng mass hallucination dahil matagal nilang tinitigan ang araw. Ngayon mga ka-LE, sa ating pangatlong posibilidad, wala talagang kakaibang bagay na nangyari noong mga panahong iyon. Nagsinungaling ang mga bata na nakakausap nila ang mahal na birhen at ang lahat ng mga bagay na narinig natin sa kwentong ito ay puno ng dagdag bawas, exaggeration at gawa-gawang detalye. Basically mga ka-LE, gawa-gawa lamang ng mga tao ang lahat. Ngayon mga ka-LE, ano sa tingin nyo sa mga posibilidad na ito ang mas malapit sa katotohanan? Alin sa mga posibilidad na ito ang tingin nyo ay mas kapani-paniwala? Mahalagang malaman na ang lahat ng posibilidad na ito ay posibleng mangyari sa ating realidad. Pero ang ating hinahanap sa mga ito ay ang pinakamalapit sa katotohanan na posibleng nangyari. Simulan natin sa ating pangatlong posibilidad. Para masabi natin na totoo ang posibilidad na ito, kailangan lang natin na maniwala na nagsinungaling ang 3 bata at gawa-gawa lamang ang kwento ng sumasayaw na araw na nakita ng 70,000 katao. Malapit ito sa katotohanan mga ka-LE, lalo na kung ikukonsidera natin na ang pagsisinungaling ng mga bata para sa atensyon o kung anumang rason ay hindi naman bago. Normal lang din ang mabilis na pagkalat ng mga gawa-gawa at exaggerated na kwento, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga religious figures. Silipin naman natin ang ating pangalawang posibilidad mga ka-LE. Hindi rin ito malayo sa katotohanan, dahil ang matagal na pagtitig sa araw ay maaring magresulta sa eye damage at pwede rin itong makapagsimula ng hallucination at illusion na ang araw ay gumagalaw o sumasayaw sa langit.
Ngayon mga ka-LE, para sa ilan, medyo mahirap paniwalaan ang dalawang posibilidad na ito. Pero hindi naman yan kasing hirap paniwalaan ang ating unang posibilidad. Para masabi kasi natin na totoong nangyari ang paggalaw ng araw sa langit na kagaya ng inilalarawan sa kwento ng Fatima. Kinakailangang magbago ang posisyon ng araw sa solar system o hindi naman kaya ay bayulenting maalog ang ating mundo upang magmukhang nagbabago ang posisyon ng araw sa langit. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na kalahati ng ating mundo ang nakakakita sa araw sa lahat ng oras. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mga taga-Fatima lang ang nakakita ng sinasabing paggalaw ng celestial object na ito? Kung talagang nangyari ang paggalaw ng araw na sinasabi nila sa kwento, hindi ba dapat matatanaw din ito ng mga tao sa Spain at iba pang bansa na nasa Mediterranean region? At ang pinakahuli mga ka-LE, ang posibilidad ng maliit na pagbabago sa posisyon ng araw ay maaaring tumapos sa ating lahat. Ang paggalaw ng araw ay magiging mapaminsala sa ating mundo at iba pang mga planeta. At kung talagang nangyari ang sinasabing kwento ng Fatima, wala na sana tayong lahat ngayon. Kung talagang sumayaw ang araw at nagpabago-bago ito ng posisyon, maaari nitong baguhin ang orbit ng Earth o hindi naman kaya ay tumilapon ang mundo papalabas ng solar system at mabalot tayo ng yelo. Kung talagang nangyari ang kwento ng Fatima, wasak na dapat ang ating mundo at hindi na dapat tayo nag-i-exist. Ngayon mga ka-LE, habang nire-research ko tong topic na to, napansin ko na nag-i-exist pa rin tayo at hindi pa wasak ang ating mundo. Kaya naman pwede nating sabihin na hindi talaga nangyari ang ating unang posibilidad. Alam ko na medyo mahirap ngang paniwalaan ang kwento na nagkamali ang 70,000 katao sa kanilang nakita. Pero tandaan natin na mas mahirap pa ring paniwalaan ang kanilang kinukwento na gumalaw ang araw. Sa kaso ng himala ng Fatima, ang ating pangalawa at pangatlong posibilidad ang pinakamalapit sa realidad at katotohanan. Posibleng nagsisinungaling ang mga bata. Posible rin na nagkaroon ng mass hallucination ang mga tao. At posible rin na hindi talaga nangyari ang kwentong ito. At yan ang mga paliwanag na malapit sa realidad na mas dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi naman natin sinasabi rito mga ka-LE na imposibleng mangyari ang mga himala. Ang sinasabi natin rito ay mayroong mas maayos na paraan kung paano tingnan ang mga kwentong ito. Sa halip na ituring itong himala o bagay na imposibleng maunawaan, kailangan nating tignan ang mga alternatibong paliwanag tulad ng hallucination, malikmata at pagsisinungaling. Idagdag mo pa ang katotohanan na tayong mga tao ay mahilig gumawa ng kwento. Ngayon mga ka-LE, ang isa pang himala na sigurado akong pamilyar sa ating lahat ay ang pagbubuntis ng nanay ni Jesus na si Maria. Oo mga ka-LE, ito ay isang himala dahil inilalarawan nito ang isang pangyayari na imposibleng mangyari sa ating realidad. Ayon sa kwento sa Bible, engaged na si Joseph at Maria at inaantay na lamang nila ang araw ng kanilang kasal. Sinasabing si Maria ay isang berhen at hindi pa siya sumisiping sa kahit sinong lalaki. Ngayon, bago dumating ang araw ng kasalan, nalaman ni Maria na siya ay buntis na. Pero hindi si Joseph ang nakabuntis sa kanya, kundi ang banal na Espiritu Santo. Basically mga ka-LE, ginahasa at pinagsamantalahan ng Holy Spirit si Maria. Ngayon mga ka-LE, nang malaman ni Joseph ang bagay na ito, naisip niya na palihim na mag-back out sa engagement nilang dalawa. Pero bago pa niya magawa ang bagay na ito, binisita siya ng anghel sa kanyang panaginip at pinaliwanag nito ang nangyari. Matapos ito, natauhan si Joseph at pinakasalan pa rin niya si Maria. Magandang kwento ito mga ka-LE, hindi ba? Punong-puno ito ng himala. Ngayon mga ka-LE, gaano katotoo na mabubuntis ang isang babae kahit pa hindi ito sumisiping sa lalaki? Silipin natin ang ating mga posibilidad. Sa ating unang posibilidad, totoo nga na nabuntis ng Holy Spirit si Maria at wala tayong paraan upang mapag-aralan o mapatunayan ang bagay na ito. Sa ating pangalawang posibilidad, hindi Holy Spirit ang nakabuntis kay Maria kundi si Joseph mismo, pero hindi lang nila ito inaamin. Sa ating pangatlong posibilidad, ibang lalaki ang nakabuntis kay Maria at pinaniwala lang niya si Joseph at ang mga tao na nabuntis siya ng Holy Spirit upang hindi siya maparusahan. At sa ating pang-apat na posibilidad, hindi talaga nangyari ang kwentong ito. Gawa-gawa lamang ng mga biblical writers ang lahat. Ngayon mga ka-LE, alin sa mga ito ang mukhang mas malapit sa katotohanan at realidad? Kung sasabihin natin na totoo ang una nating posibilidad, kinakailangan nating bitawan ang lahat ng ating kaalaman sa human reproductive system.
Ang ating scientific knowledge na nagsasabi na mabubuntis lamang ang babae sa pamamagitan ng sexual intercourse at kung mapafertilize ng sperm cell ang egg cell ng babae ay kinakailangan nating kalimutan. Bukod pa riyan mga ka-LE, kinakailangan din nating ingatan ang ating mga kababaihan dahil meron palang gumagalang espiritu na nambubuntis ng mga kababaihan nang walang paalam. Imagine niyo ito mga ka-LE, kung hindi naman kayo sumisiping sa inyong kasintahang babae, pero sinabi niya sa inyo isang araw na siya ay nabuntis, pero hindi siya sumisiping sa ibang lalaki, kundi nabuntis siya ng Holy Spirit. Paano niyo tatanggapin ang balitang ito? Kung naniniwala tayo na talagang binuntis nga ng Holy Spirit si Maria, paano tayo nakakasiguro na hindi ito muling gagawin ng Holy Spirit sa mga kababaihan ngayon? Ngayon mga ka-LE, kapag sinabi naman natin na totoo ang ating pangalawa at pangatlong posibilidad, kinakailangan natin muling tanggapin ang lahat ng ating kaalaman sa human reproductive system. Kasong halang, kinakailangan natin questionin ang moralidad at intensyon ni Maria at Joseph. Kung nabuntis ni Joseph si Maria bago sila ikasal, posibleng nagsinungaling ang dalawang ito upang hindi sila maparusahan ng kanilang mga katribo. Tandaan natin na ipinagbabawal ang premarital sex sa kanilang kultura noong mga panahong iyon. Kung si Maria naman ay nabuntis ng ibang lalaki, malaki rin ang posibilidad na siya ay nagsinungaling kay Joseph upang hindi siya maparusahan. Posibleng tinake advantage niya ang pagiging relihiyoso ni Joseph at pinaniwala niya ito na nabuntis siya ng Diyos kahit na ang katotohanan ay nabuntis siya ng ibang lalaki. Ngayon mga ka-LE, sa ating pang-apat na posibilidad, wala tayong scientific knowledge na kinakailangang isuko. Wala rin tayong moralidad na dapat questionin. Ang kailangan lang nating gawin ay maniwala na gawa-gawa lang ang kwentong ito. Hindi ito magiging mahirap, lalo na kung iisipin mo na hindi ka panipaniwala ang mga bagay na kanilang inilalarawan. Babae na nabuntis ng hindi sumisiping sa lalaki? Sino naman kaya ang maniniwala sa bagay na ito? Basically mga ka-LE, hindi ito totoong nangyari. Ngayong narinig na natin ang mga alternatibong paliwanag sa mahimalang pagbubuntis ni Maria, alin sa mga ito ang tingin nyong pinakamalapit sa katotohanan? Ang ating pang-apat na posibilidad ay mahirap paniwalaan, lalo na kung tayo ay lumaking Katoliko, pero hindi ito malayo sa katotohanan. Mahirap ding paniwalaan ang ating pangalawa at pangatlong posibilidad dahil magmumukhang immoral si Joseph at Maria sa kasong ito, pero hindi rin ito malayo sa katotohanan. Ngayon mga ka-LE, ang ating unang posibilidad ang pinakamalala sa lahat dahil bukod sa mahirap na itong paniwalaan at imposibleng mahanapan natin ito ng katibayan, malayong malayo rin ito sa katotohanan. Basically mga ka-LE, ang mga kwentong ito na ating itinuturing na himala ay mga pangyayari lamang na hindi pa natin mabigyan ng tamang paliwanag. Oo nga, may mga bagay talaga at pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin kayang maunawaan. Pero hindi naman ito nangangahulugan na dapat nating tawaging himala o supernatural ang mga ito. Dahil hindi nito mabibigyan ng tamang paliwanag ang mga pangyayari, makakadagdag pa nga ito sa kalituhan. Halimbawa na lang mga ka-LE, imagine niyo na lang kung anong magiging reaksyon ng pinakamatalinong tao sa panahon ni Magellan kung sakaling makita niya ang mga teknolohiya natin ngayon. Iisipin niya na ang kanyang nakikita ay himala. Biruin mo, sa kanyang panahon, ilang buwan ang kanyang aantahin bago niya matanggap ang sulat ng kanyang kaibigan. Pero tayo, gamit lamang ang isang bloke ng salamin, nagagawa nating kausapin ang kahit sino sa ang mga panig ng mundo. Para sa ating sinaunang bisita, ang kanyang nakikita ay isang himala na hindi niya kayang unawain at ipaliwanag. May isip niya na gumagamit tayo ng magic upang magawa ito. Pero para sa atin, alam natin na hindi ito magic at hindi rin ito himala, kundi produkto ito ng ating kaalaman. Nauunawaan natin na hindi tamang tawagin niyang himala ang ating mga cellphone dahil lang hindi niya ito lubusang nauunawaan. At ganun rin ang kaso para sa ating lahat. Hindi tamang tawagin nating himala ang mga bagay at pangyayari na hindi natin lubusang nauunawaan sa ngayon. Sa oras na sabihin nating himala ang pagbubuntis ni Maria o ang paglalakad ni Jesus sa tubig, umiiwas na tayo sa ating responsibilidad na hanapan ang mga kwentong ito ng tama at totoong paliwanag. Sa halip na ituring nating himala ang mga yan, mas maigi pa na ituring natin ang mga yan bilang mga misteryo o kababalaghan, mga bagay na kinakailangang imbestigahan at intindihin. Sa ganitong paraan, binubuksan natin ang ating isipan sa mga posibilidad at binibigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na ipamalas ang ating talino.
Ibig sabihin nito mga ka-LE, sa susunod na makakarinig tayo ng mga kwento ng himala, hindi na tayo basta-basta maniniwala. Tayo ay hihinto, mag-iisip at magtatanong upang mahanapan ito ng alternatibong paliwanag na mas malapit sa katotohanan. At ayan ang rason kung bakit hindi ako naniniwala sa mga himala. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan ha. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating podcast channel, mag-subscribe na kayo mga ka-LE dahil dyan ko sinashoutout yung mga comments nyo at dyan ko rin sinasagot yung mga tanong nyo. And sorry nga pala mga ka-LE, alam ko na may utang pa akong isang podcast episode sa inyo dun sa topic natin na Flat Earth Theory. Susubukan kong ihabol yung podcast episode na yun mga ka-LE. Or baka pagsamahin ko na lang yung podcast episode ng Flat Earth Theory at podcast episode ng video natin na ito. And as usual mga ka-LE, huwag niyo kalimutang bisitahin ang ating TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita rin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado Kita-kits sa susunod nating episode dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana nagkising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!